Sa Taguig National High School, handa na rin ang mga polling precinct at may ipapatupad na sistema sa pagdating ng mga botanteng buntis, PWD at senior citizen. Report live, si EJ Gomez. EJ, good morning. Pia, good morning. All set na nga ang Taguig National High School para sa eleksyon 2025. Bubuksan ng botohan ngayong alas 5 ng madaling araw para sa senior citizens, PWDs at pregnant women. May hakbang ang paaralan para bukod sa mas mapabilis ay maging maaliwalas ang pagboto ng mga kapuso nating early voters. Ready na para sa eleksyon ngayong taon ang National High School na ito sa Taguig, na isa sa mga lungsod na may pinakamaraming botante sa bansa. Ang ating mga teachers ay physically, mentally, emotionally, and spiritually ready lahat. We have 39 clustered precincts. Ang ating electoral board ay 117 teachers, plus yung kaming DESO, mga DepEd supervisor officer, we have 8 DESO, and we have also 39 electoral board support staff. So yun ang bumubuo sa ating mga tao ngayong araw na to. We've been prepared for 2 to 3 weeks before the giving of paraphernalia po. As a matter of fact po, most of the teachers dito na po natulog sa school para at least hindi na po kami mangarag or mahirapan mag-prepare. Nitong Sabado natapos i-deliver ang election paraphernalia sa Taguig National High School. Dalawa ang itinalagang voting areas para sa mga botanteng senior citizens, PWDs at pregnant women. Yan ay ang covered court at chapel ng paaralan. Silang dalawa itong strategically, itong area na to yung pinakamalapit sa gate, doon sa entrance natin, and at the same time malapit doon sa mga presinto kung saan sila nakaregister. Also, dito rin natin inilagay dahil sa panahon, yung heat na nararanasan natin. So mas maalwan dito sa covered court kung dito sila magkakas ng kanilang boto. Taguig ang naging ika-6 na vote-rich city o ang syudad na may pinakamaraming botante sa bansa, kasunod ng paglipat ng 10 Embo barangays mula sa Makati City. Mahigit doble ang itinaas ng bilang ng mga botante sa Taguig mula sa mahigit 449,000 noong 2022 na ngayon ay mahigit 680,000. Lumobo rin ng 38% ang populasyon ng Taguig matapos ang pag-transfer ng 10 Embo barangays na ngayon ay nasa mahigit 1.2 million. Pia, yung nakikita ninyo sa aking likuran ngayon, yan yung main entrance at nag-iisang entrance dito sa paaralan. No? Diyan pumapasok yung ating mga botante at kanina ilang minuto lang bago mag-alas 4 ng madaling araw ay nagsimula nang pumasok yung ating mga poll watchers. Dito naman sa aking kaliwa, ito yung chapel, no, na isa doon sa priority o yung special polling precinct natin. Ito yung lugar kung saan boboto naman yung ilan sa mga kapuso natin na senior citizens, PWDs at pregnant women. Ito yung tinalaga nila na area, no, para sa mga voters na yon dahil ito nga yung pinakamalapit sa ating main entrance. At yan yung ginawa ng paaralan para hindi na mahirapan yung mga early voters natin ngayong eleksyon 2025. Mula po dito sa Taguig City, ako po si EJ Gomez ng GMA Integrated News sa Dapat Totoo para sa eleksyon 2025. EJ, hihintayin ba ang alas 5 in punto para buksan ang gate at papasukin yung mga maagang boboto para doon na lang sila pumila at maghintay sa loob? O talagang pwede na silang pumasok ng bago mag alas 5 para doon na maghintay? Alam mo, Pia, meron na tayo nakita, no, na ilang mga senior citizens, karamihan ay senior citizens na naging considerate naman yung paaralan dahil meron silang tinalaga dito, yung nakikita ninyo na waiting area, may mga ilan na pinapasok na senior citizens pero guided lang sila ng mga staff nitong paaralan dahil alas 5 pa nga magsisimula yung ating voting pero dun sa mga talagang maaga na nagtungo dito sa Taguig National High School ay pinapasok sila at mag-iintay muna sila dyan sa waiting area ng paaralan. Pia? Alright, EJ, nakikita na natin na unti-unti na nga silang dumarating para maghintay dyan. Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez.